Oo, kaya kausapin po natin ang Pangulo ng Akbayan Party at co-convener ng Atin Ito Coalition dahil nga po dito sa naglalagablab na kontrobersiya ukol sa patutsadahan ng Chinese Embassy in Manila, ng Foreign Affairs Ministry ng China at ni Commodore Tariela and the senators and so many more. Dapat bang isuspinde yung 14-day visa-free entry ng mga Chinese tourists and so many more? Ang ating magiging panauhin ay si Ma'am Rafaela David. Opo. Ma'am Rafaela, good morning po. Si Peter Atrica dito sa Balitapatan. Yes, hello po, Sir Peter, and of course, Rica, at sa mga tagapakinig natin ngayong umaga. Good morning po sa lahat. Good morning, Miss Paeng. Thank you for joining us once again. Opo. Yes. So what do you think? Pwede mo ba kaya? Hindi ba parang tirang pikon ang pag sinuspinde pa natin dahil in effect na itong 14-day visa-free entry ng mga Chinese tourists sa Pilipinas? Kasi ang pagtataka natin, why are we rewarding a rude foreign entity that openly attacks our officials and peddles fake news? And nakita naman natin the past few days, grabe yung pang-troll ng Chinese Embassy mismo at ng Facebook page nila. Hindi lang sa mga Pilipino at mga Philippine officials, pero syempre ay yung pagkakalat ng kasinungalingan tungkol sa West Philippine Sea. Tapos meron pang open threat na our Philippine officials will pay the price. Kung yung at mismong Chinese Embassy at yung Chinese officials mismo ay merong ganoong pagbabanta, baka kailangan ipakita natin na may consequences ang ginagawa ng Chinese Embassy dito. Kasi mahalaga po na klaro din sa atin, they're actually violating the Vienna Convention na pareho po tayong nag-agree. Kaya very important na again, kapag may ginawang mali, hindi sinunod na kasunduan, makita nila na may consequences yung kanilang ginagawa na panghaharas at pagkakalat din ng fake news. Okay. Syempre, yung mga pro-China, yung mga ibang mga sasabihin na, teka muna, hindi naman natin kaaway yung mga Chinese nationals. Di ba? Hindi naman sila gumagawa ng mga pulisiya ukol sa na may kinalaman sa mga foreign ministry nila ng Chinese embassy nila dito sa Maynila. Bakit naman pati sila madadamay? Alam niyo po, klaro naman sa ating mga Pilipino na we can distinguish between yung mga Chinese nationals at gayon din yung kanilang gobyerno. Our issue is not with the Chinese people but with their oppressive regime. Kung tutuusin, nakikiisa nga tayo sa kanila kasi pareho nating nararanasan yung kawalan ng kalayaan at gayon din yung pambubudol ng Chinese government. Budol talaga. Paano naman kasi nagkakalat ng fake news sa kanilang mga mamamayan, gayon din sa buong mundo. So, ang klaro sa atin, this call is directed at the Chinese government, lalo na sa kanilang Chinese embassy na sumusuway doon sa Vienna Declaration na nagsasabing kung ikaw ay guest dito sa ating bansa, ay hindi ibig sabihin nun ay pwede mong gawin lahat, lalo na ay mag-interfere doon sa ating internal affairs at yun ay pinagbabawal sa ating pinagkasundoang Vienna Declaration. Kaya mahalaga nga na may consequences yung ginagawa nila dito kasi para sa amin, hospitality that surrenders our sovereignty ay complicity sa kanilang tyranny. So very crucial na hindi naman porke welcoming tayong mga Pilipino ay pwede na silang mambastos sa sarili nating bahay. Yun nga ang problema natin, Miss Paeng, no? Yung nakikita natin na pag-allow pa nitong 40-day visa-free entry somehow shows a different message doon sa tinatry nga natin sanang i-push na dapat patas sana, no, yung pagtrato sa atin. Kung hindi din na maayos yung kanilang ginagawa on the West Philippine Sea issue and doon nga rin sa mga pambubuli na ginagawa nila. And yet, we are allowing this much luxury. How do we tell our government na
Ano ba ang gusto niyong mensahe na tanggapin nating mga Pilipino? How should we treat these, although two separate issues, still sa iisang parang, alam mo yon, iisang, how do we say this? Iisang bansa din naman ito directed towards, di ba? Oo, gayon na nga. Ang pinag-uusapan natin ay isang foreign superpower na actually, ang haba na ng track record ng pambubuli sa ating mga kapwa Pilipino at frontliners. Kaya talagang yung panawagan natin sa DFA at sa government ay to show, and nakita naman natin actually, they've been showing the past few years, lalo na na mas may pagtindig tayo doon sa ating karapatan sa West Philippine Sea. At sana ipagpatuloy nila yon so that we do not also get mixed messages na parang nare-reward pa yung ating foreign aggressor. Ito ay nakikita din natin doon sa resolution na final ng both Senate and kahapon sa House naman may pinasa yung mga kongresista ng Akbayan kasama ng mga kongresista ng Liberal Party at ML Party List na nagpasa ng resolution calling our government to stand firm against what the Chinese embassy has been doing and to condemn their trolling of our Philippine officials. And even may ilang panawagan pa nga na baka panahon na i-consider na persona non grata yung ambassador kung patuloy nilang gagawin yung ganyang panghaharas sa atin. Again, to show Filipinos that we take our sovereignty and the defense of our of the law seriously. Meron tayong ilang mambabatas, Ms. Paeng, no, na sinasabing maaari namang maging kaibigan o BFF ng Pilipinas ang China. But this has been a narrative we've been hearing a long time. Pero hindi naman talaga ito nag-push through even in economic conditions, no? Even in trade and economic relations or yung financing, yung helping finance yung mga pangangailangang infrastructure sa Pilipinas. Hindi naman talaga natin nakita ito mula sa China. Bakit hanggang ngayon meron pa rin tayong naririnig na ganitong narrative from public officials? Yan po sigurong mga nagbabanggit niyan ay sanay sa mga abusive relationship. Alam naman po natin, ang hirap makipagkaibigan kung alam natin na sinasaktan tayo at hinaharas yung mga mangingisda natin, tapos nagkakalat pa ng kasinungalingan at chismis tungkol sa atin. So napakahalaga na bilang mga political leaders natin, we hope that they do not mistake hospitality and friendship with complicity to China's bullying. Kasi hindi naman po dahil lang gusto nating makipagkaibigan, ay hahayaan na natin sila na hindi nabastusin yung mga Pilipino, saktan yung ating mga mangingisda, at gayon din magkalat ng fake news tungkol sa ating mahal na West Philippine Sea. Kaya sa tingin natin, yung ating mga political leaders should reconsider what friendship means. Kasi ang friendship dapat yan ay patas, pantay-pantay, at may pagrespeto. Oo. Tsaka dapat pag may friendship, may reciprocity. Oo. Tayo din dapat ng 14-day visa free. May balak pala pumunta sa China. Travel pala yung inisip. So nag-umpisa po tayo dito nga sa sa proposal na itong 14-day visa free entry ng mga Chinese tourist, sana suspindihin muna. Sabi naman ni Marcoleta, China pwedeng maging kakampi ng Pilipinas. So parang of course that tourism department headed by gusto nila maraming Chinese kasi napakadaming Chinese talaga ang nawala sa mga visitors sa Pilipinas. But Miss Paeng, kahapon lamang, para lang meron tayong pambalanse, kahapon lamang kinansela ng China ang 49 routes to Japan amid renewed travel warnings. Nagkaroon na sila ng travel warning sa kanilang mga citizens sa pagbisita sa Japan. Kahapon nga, kinansela ng China ang lahat ng flights sa 49 na ruta papuntang Japan dahil hindi sila nagkakaunawaan sa ilang mga pulisiya. So, imagine this, no? I mean, tayo nga parang suspension nga lang nung ang pinapanukala natin suspend muna yung 40-day visa free.
Eto, kinansela yung flights eh. What do you say? Nako, kitang-kita natin kung paano gamitin ng China ang kanyang bigat bilang isang foreign superpower dahil sa ganyang klaseng disagreements. Kaya mas mahalaga that we band together with other nations who collectively see what China is doing in our neighborhood. Kaya very important yung mga multilateral cooperation na meron tayo with Japan, South Korea, yung iba pang mga kapitbahay nating bansa para makita ng China na yung kanyang pag-aasta na siya ay above diplomatic norms at kaya niyang mag-astang siga dito sa ating rehiyon ay magkakasama tayo, iba-ibang bansa na titindig at magsasama-sama. Kumbaga, on the global stage, magkakapit-bisig tayo para ipakita sa China na, we will not accept that kind of behavior. Kasi kapag ganyan, edi mas lalo siyang ma-embolden at lalo siyang kapag pinalampas natin, magugulat na lang tayo. Mas marami pa silang na okupa na mga features, hindi lang sa West Philippine Sea, baka yung ilang mga nasa gobyerno natin ay binuksan na yung ating interes para sa pakikipagkaibigan kuno sa China. Marami ang nagsasalita tungkol dito, Ms. Paeng, pero most recently, si Senator Robin Padilla, parang one day ago yata, nagsabi na ba't di bumili ang PCG ng mas malakas na water cannon at makipagbalikan na lang tayo ng makipagbasaan na lang tayo doon. What do you think of his statement? Is it even fitting for a lawmaker to say this? Ay, nako. Alam niyo po, syempre mahalaga naman that our frontliners are properly equipped kung anuman. Pero naniniwala ako na hindi natin kailangan makipagtaasan ng ihi sa China. Ang kailangan natin gawin ay panindigan ang ating pagkapanalo sa UNCLOS at siguraduhin that with the law on our side, hindi lang batas ng Pilipinas pero batas ng mundo, ay ipakita natin ano ang pagtindig ng Pilipino at yung patuloy nating pakikiisa lalo na dun sa mga frontliners natin, Coast Guard, mangingisda, na hindi tayo magpapabuli sa China. Pero Pwedeng lugi tayo nalilito yung mga mga kapitbansa natin, pati yung mga friends natin dahil we are not speaking with one voice, I think case in point, ito nga pong pinagbotohan na resolusyon sa Senado. The score is 15-9. Ay, hindi ba napakabasiko nung tanong na dapat ba nating paalalahanan ng China at dapat bang pumalag tayo sa China sa mga pinagsasasabi nila na at halos makialam sa pagtakbo ng ating demokrasya dito? How can it be na 9 senators are saying otherwise na no, we shouldn't do that. Ano po ang take nyo dyan? Kaya po kailangan mag-ingat tayo sa mga modern day makapilis sa ating mga kababayan. We urge our fellow Filipinos na maging mapagmasid po tayo. Sino yung mga parang nagiging mouthpiece ata ng Chinese interest? Yung mga siga kung umasta, pero handa naman ipagpalit yung kapakanan natin ng Pilipinas sa China para sa interest ng pamilya nila o kaya yung pansariling interes nila. Kaya napakahalaga po na talagang kilatisin natin sino ba talaga yung nagre-representa ng boses natin at ng ating karapatan sa ginagawa sa harap ng ginagawa ng China sa atin. Do you think, so meron na pong resolution sa Senado. We're waiting. Meron na rin yata sa lower house Sa HOR. Oo. Okay. Pero, syempre, I still have to ask this question. Alam na natin siguro kung anong sagot. Pero, is it critical, is it crucial for the Vice President to say her piece also? We're not saying for or against. Basta bahala na siya. Pero kailangan marinig ang kanyang boses dito sa usaping ito. Totoo, nakikita natin at matagal na tayong umupo na din kasi last time ang sabi ni Vice President,
no comment sa harap ng pangwawater cannon ng mga Pilipino sa pagkakalat ng fake news ay ang sagot niya ay no comment. Parang hindi naman ata yun ang ini-expect natin from the second highest official of the land. Ang nakakalungkot, hindi lang ito si Vice President, pero pati yung kanyang kapatid na mayor, baka nabalitaan natin the past few days ay bumisita yung Chinese ambassador mismo sa Davao City at winelcome siya ni Mayor Baste Duterte. Well, we see that Mayor Baste is free to receive guests Of course. to his city, including the new ambassador of the Chinese Embassy. Kaso nakakapanlumo kasi itong ambassador na ito ay patuloy na hinaharas at inaatake yung Philippine officials. Aside from exhibiting hospitality, he should also express solidarity and empathy to our fishers and frontliners na hinaharas. At sana ginamit yun na okasyon ni Mayor Baste para ipakita na pinaglalaban niya ang mga Pilipino at ang ating kasarinlan. Muli, hospitality that surrenders our sovereignty is complicity to tyranny. Kaya nakakalungkot kasi parang yung pro-China policy parang it runs in the family. Nakko. So again, bantayan po natin yung mga leader natin kung talagang ipagtatanggol nila ang ating karapatan. Pero of course, wala naman talagang masama. Nag-courtesy visit, you have to welcome them in a courteous manner also. Pero tama kayo na pwede namang gamitin yung pagkakataon na yon para ihatid ang sentimiento, di ba, ng ating gobyerno. Oo. But let's talk about ito nga pong pinag-uusapan natin na pagsuspindi dito sa 14-day visa free entry, ano. Dahil ba among other things, no, dahil ba sa pahayag ito ng China na in so many words sinasabi sa Pilipinas, you better stop your shenanigans or you will pay a price. That's a thinly veiled threat, di po ba? Ayun na nga, binabantaan na tayo. Tapos ang ating response ay more hospitality. Muli, napakahalaga na malaman ng Chinese government na merong consequences yung kanilang pagbabastos ng ng Pilipinas, ng ating mga batas. At we believe na this suspension can be one effort, one way that our government can show na may consequences yung ginagawa ng China. Kundi patuloy lang yung culture of impunity, paulit-ulit tayong aatakihin at paulit-ulit na mambabastos ang China kung hindi niya nakikita na merong may katapat na consequence yung kanilang ginagawa. What about po yung pagdeklara ng persona non grata doon sa ibang Chinese officials? Na in the same manner, ay ganun din naman ang sinasabi nila sa Philippine officials natin na humaharap at nagsasalita laban sa kanilang sa mga pronouncements ng China. Making some person in positions of power, a persona non grata, declaring them persona non grata, doesn't really quiet down the narrative ng China. Actually po, we should ensure, lalo na yung mga Chinese officials mismo na nagsasabi ng fake news at hindi sumusunod doon sa mga napagkasundoan na diplomatic norms under the Vienna Convention, napakahalaga na wag natin silang bigyan ng platform. Kaya kaya nga may ilan tayong mga political leaders na nanawagan na gawing persona non grata, hindi lang yung deputy spokesperson pero even the ambassador, para ipakita na hindi pwede yung ganyang pag-asta sa sarili nating bayan. Kasi binuksan na nga natin yung ating pinto para sa kanilang diplomatic mission, tapos papasok sila dito para magkalat ng lagim at kasinungalingan. So para sa atin ito ay principled and measured response, and we hope that the Philippine government considers this as a possible step forward doon sa patuloy na pagkakalat ng fake news. Kasi sa totoo lang, hindi dapat natin pinapayagan na paulit-ulit tayong ginaganito. Alright, sige po. And with that, we'll let you go. Maraming salamat sa inyong panahon. Ma'am Paeng, ingat po kayo and we'll talk to you again soon. Maraming salamat. Thank you, ma'am.